Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na bonus September reading for pera and career. So Virgo, mga kapwa ko Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Ano pong birthday nyo? Comment down below. Kunin nyo lang po yung makaresolute kayo ha and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Virgo yan. Tandaan, ang pag-uusapan natin today ay guide lamang. Nasa iyo pa rin, nasa kamay mo pa rin ang bola, ikaw pa rin ang masusunod sa gusto mo, kaya sundin mo ang puso mo, okay? So, use your intuition para makuha nyo po today yung para sa inyong mensahe mula sa iyong spirit guides. Ito ay gabay lamang, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong buhay, okay? So, thank you again, Virgos, for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa iyong generosity, sa iyong kindness, sa iyong pagmamahal sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Virgo. So, from the bottom of my heart, mga kapwa ko Virgo, thank you again for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa yung buong September pagdating sa inyong pera and career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Six of Wands. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Woo! Napakaganda nito. In the area of your near future, you have the Ace of Wands. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Seven of Swords. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Eight of Swords. Wow, makakawala ka na sa bigat. Makakawala ka na dun sa kinalugmukan mo na parang limitadong mundo. Ngayon, makakagalaw ka na at may solusyon na napakaganda for us. In the area of your divine messages, you have the Five of Pentacles. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the month, eto yun, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Star card. Our wishes, our dreams, the hope in our hearts na ang lahat ng bagay ay gagaan din. No? Kung siguro ngayon, mga kapwa ko Virgo, nakakaranas ka siguro ng kahirapan sa pera o pagka-kipot ng iyong expenses, meron sa inyo parang hindi sumuswak yung ipon o hindi sumuswak yung pera pambayad sa mga dapat bayaran. Pero nakita ko talaga unti-unti ng bumubuti. Ang card before Star ay Tower. So pagkatapos ng Tower, hirap, struggle, the Star. Ibig sabihin, hope is here. Tumataas na tayo, umaangat na, gumaganda na. Okay? Kaya wag ka pong mangamba, wag ka pong malungkot, everything will be fine, everything will be okay pagdating sa ating kaperahan, especially this month. Pero may mga paalala sa atin when it comes to our money. Mag-focus lang tayo sa mga long-term financial security and not in the impulse buying. Kung ano yung talaga yung matagal mong gustong gawin, kung ano yung matagal mong gustong pag-ipunan, dapat doon nakatutok tayo sa pangmatagalan kaysa doon sa mga impulse buying or kaya small luxury na parang bili dito, bili dyan, pero in the long run, parang teka, gusto ko ba talaga to? Ito ba talagang nais ko? So magkaroon ka na maingat na paghawak sa pera at lagi mong isipin ano yung pangarap ko, ano yung gusto ko mabili, ano yung gusto ko makuha. Yun ang kailangan paglaanan natin at this time. So, don't worry. Everything will be fine. Everything will be okay. Ito yung pagkakataon na talagang kailangan natin maging talagang mapanuri sa mga gusto natin at kung ano yung mga bagay-bagay na hindi. Nakita ko rin na continue watering something, halimbawa meron kang negosyo, continue pouring your effort doon para lumago, lumaki. Kasi it's a card of expansion parang lalaki na, lalago na. Ang kailangan lang talaga sigasig natin na ibuhos lahat ng oras natin doon para yumabong siya ng tuluyan. Okay? Napakaganda for you. This month is a month of really working our best para sa isang bagay. Okay? In our center, you have the Lover's card number 6. Baka birthday niyo po ito or anniversary or special number. This is a confirmation na this reading is for you. Okay? The Lover's card is all about our choices. Okay? Etong buwan na to, tinatawag ka ng yung astrology to be assertive, to devote yourself, no? Para maging parang i-advocate mo daw ang sarili mo sa pag-unlad o pag-asenso. Some of you parang naghahanap ng pagtaas ng sahod o kaya promotion o kaya nag-iisip ka ngayon na palawakin yung mundo mo, palawakin yung mga ginagawa mo. And the Lover's card is telling you, yes, kung talagang gusto mo yan, pangarap mo yan, then go push. It's all about your choices. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, mahalaga this time na pagtuunan mo ng pansin yung mga pinipili mo. Halimbawa, ito yung pera lang natin. Today, this month, ano yung mga bagay na dapat nating payabungin with this money? Yung ibang bagay na choices natin, baka pwedeng isang tabi na lang muna yan. Halimbawa, balak nyo magbakasyon sa Tagaytay, ay nako, anak, marami tayong gastusin. Next month na lang, ngayong buwan na to, kailangan natin make sure na yung pera natin nakalaan doon sa mga dapat paglaanan. And nakita ko dito confusion and clouded.
parang medyo clouded ang isip pagdating sa mga choices. Halimbawa, akala mo kailangan mo tong bagong plancha na to kasi steamer siya. Pero sabi mo, ay kailangan ko ba talaga ngayon yan o ilaan ko na lang yung pera for something better? Parang ganyan. So, dapat daw hindi clouded ang isip, pati ang iyong the sun here is very, very bright. Ibig sabihin, dapat daw malinaw ang isip natin, sharp ang ating mind, especially po in this month, according to your astrology then, creative mind will be sharp, no? To come up on a fresh idea for everyday challenges and potentially making life smoother. Para gumanda ang buhay, makapag-isip ka daw ngayon, matalas daw ang isip natin ngayong buwan na to. Well, buwan natin to. So talagang ngayon makakaisip ka ng paraan at makakawala na tong mga cloudedness at yung araw mismo ang sisilay para itong mga gulo sa isip mo ay mawala. So ngayon, talagang kailangan upuan, kailangan tignan, mahalaga ba to, mahalaga ba yan, baka yung pera ko malaan ko sa ibang bagay. So avoid impulsive buying or paggastos sa mga bagay-bagay na parang, parang hindi ko to kailangan ngayon ha. Okay, mga ganyan. Okay? The Lover's card's being clarified by the Ace of Cups. All about your heart. It's all about what makes you feel fulfilled. Okay? Kasi baka mamaya tawag lang ng puso, akala mo gustong-gusto mo, pero yun pala, ano lang yan, impulse lang or tawag ito. Maganda example sa impulse. Parang hindi talaga siya yun yung gusto mong bilhin, pero at that moment, at that second, gustong-gusto mo siya. So kaya kailangan mo talagang tanongin ang puso mo. Ito ba talaga yung gusto ko? Ito ba talaga yung mahalaga for me? Kung yes, go push. Pero kung hindi, wag muna, pagpaliban mo natin yung expenses na yan. Okay? Lover's card, Ace of Cups, all about love. Pag-ibig. Nakikita ko dito na it's time for collaboration. Most especially po, si Venus, the planetary for love, ay mag-move po into Leo. And then si planet Mars, mag-move naman siya into Libra. Yung dalawang movement na yan will ensure you that your earnings could improve through collaboration and partnership. Partnership, it's all about your lover mo. Baka ngayon, magkakaroon kayo ng magandang usap ni lover mo na, huy, partner, ganito ang gastusin natin, ano kaya maganda natin gawin. So parang tulungan kayo, kumbaga. At doon nabubuo yung kumpiyansa sa puso mo na, ay kaya namin to lagpasan. Kung pamilya man yan, kung nahihirapan ka sa expenses nyo, parang time na para upuan nyo itong buong pamilya at pag-usapan nyo kung paano nyo malalagpasan yung mga financial needs this month. Na tulong-tulong, sama-sama, hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng siya lang, para lumakas ang loob mo na gawin at diligan mong mabuti yung ginagawa mo ngayon. Magkakaroon ka ng pambihirang hope and pambihirang wishes this month, okay? Because Star card is a really answered prayer. Prayer answered, kumbaga. So, parang sabi ng spirits mo, ituloy mo lang, huwag ka mawala ng pag-asa, parating na yan, okay? So, the Ace of Cups here telling you, puso ang pairalin kung ano yung pang long-term, pang matagalan at makakabuti para sa lahat, okay? In the area of what you need, what you want, you have the Six of Wands rather. Six of Wands is telling you this time around, work with a team. Okay? Time for you, especially on mid-September, Virgo, meron tayong boost in ambition leading you to job application and taking more responsibility at work. So para talaga ito isa yung trabaho. Ngayon gusto mong ibigay ang lahat, mag-try ng ibang bagay kung saan doon magtatagumpay ka. Some of you may nilalakad na papeles, may nilalakad na pera or loan. Ito yung pagkakataon na isugod mo, itulay mo para makuha mo siya. Don't lose hope. Kung ngayon medyo mahirap, lahat ng tao nakatingin sa'yo probably at binibigyan ka ng pressure, Virgo, this is the right time for you to really cultivate in your heart, ano ba talaga yung pangarap ko dito? Bakit ko ba to sinimulan? Bakit ko ba to ginawa? Pag nalaman mo yung sagot, tatapang ka at ilalaban mo yan hanggang dulo. Ngayon, marami mga tao sa paligid mo ang nagsasabi ng kahit ano-anong mga bagay, etchebereching mga bagay sa tenga mo, na ito gawin mo Virgo, yan ang gawin mo Virgo, ikaw naman litong-lito ka na. Kaya importante talaga na, alam mo sa puso mo, kung anong gusto mo. At yung mga cloud na yan, mawawala yan basta matutunan mong malaman yan. Okay? The Six of Wands being clarified by, you have the Six of Cups. Six all about reflection. Ito daw ang panahon na magtingin ka sa past. Halimbawa, past month, past week, maganda ba yung finances ko? Maganda pa ba yung career ko? Ano pa yung dapat ko improve? Ano pa yung dapat kong baguhin? Ano yung dapat kong putulin na? Kasi baka this time around, hindi pala maganda, hindi pala nakakabuti. Ngayon, kailangan na i-eject sa buhay mo. Merong mga bagay naman na, uy, teka, nag-work to ha, sa negosyo ko. Halimbawa, ito mga supplies o yung strategy mo gumagana. So, yun ang kailangan mo i-retain. Pero yung iba, i-reflect mo kung pwede na bang tanggalin o pwede na bang ibitawan. Parang ganyan. With a Six of Wands,
with a Six of Cups telling you na parang meron kang ginawa in the past, Virgo. Meron kang work in the past at umaasa ka na sana this time around ibigay na sa akin. Merong aumento sa sahod, merong papeles na pinila, o meron kang pinagtrabahuhan talaga, past work. Na sabi mo, kailan kaya darating yun? Makukuha ko pa ba? Mabibigay pa ba sa akin? And yes, continue hoping for that, continue praying for that because nakita ko makukuha mo pa yan. Kaya keep working on it. Mag-update ka rin. Sabi dito, i-update mo. Some of you, parang kailangan ng tumawag o i-check para yung pinagtrabahuhan mo in the past, makuha mo this time. Nakita ko na matagal mo itong ginagawa, ang tagal-tagal na, at ngayon kailangan mo na talagang tignang mabuti kung nandiyan pa ba o kung meron ka pang aasahan para malinaw sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin moving forward. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Seven of Cups all about confusion. Okay? Masyado pang magulo, marami kang gustong bilhin, marami kang gustong asikasuhin, marami kang responsibility at obligasyon. Ang tanong, gulong-gulo ka na, litong-lito ka na. Sabi mo, ano bang unahin ko dyan? Ano bang dapat kong gawin para maitama ko yung kaperahan namin, para to make sure na yung career ko ay sigurado, sementado, ganyan. And also your expenses. Nakita ko rito na marami kang gustong paggagastusan. Marami kang gustong bilhin na pangangailangan din naman. Some of you baka gusto din ng luxury or bumili ng mga bagay na alam mo yon, parang gustong-gusto mong bilhin all along. Pero sabi nga ng yung astrology and planetary alignment, this is the month for you to adjust your budget. Okay? Importante ito. Kailangan daw mag-adjust ang budget mo para mag-fit siya sa financial reality mo. Halimbawa, ang pera mo lang yung buwan na to ay ganito, kailangan swak doon, nakabase sa realidad yung mga expenses mo. Kaya kung dati, marami kang binibili sa grocery, baka ngayon kailangan tignan mabuti, baka kailangan magtipid muna tayo para sumwak doon sa budget. Kasi ngayon litong-lito ka na eh. Sabi mo, paano ko ba magagastosan yun? Paano ko ba mababayaran to? Paano ko ba mabibili yan? So ngayon, hindi mo alam kung ano uunahin. Kaya importante talaga, alamin sa puso kung anong importante para yung litong-lito ka na ay magkaroon ng kalinawan. Very, very important for you. Pero huwag ka mag-alala, Virgo, ngayong buwan na to, most especially at the middle of the month, gaganda na, aayos na. So huwag ka masyadong mag-alala. Ngayong sa simula lang to ng buwan, month begins kasi natin with higher than usual expenses eh. Sa pamilya, baka may bigla ang bayad sa pamilya, may bigla ang kailangan bayaran para sa bahay, o kaya sa mga anak, So kaya ngayon, kailangan talaga pag-isipang munang mabuti kung ano yung dapat mong paglaanan ng pera. At huwag ka mawawala ng pag-asa ha, because help is coming, money is coming. Kaya nga lang kailangan maging matalino ka at aware ka this time with your expenses, okay? The Seven of Cups being clarified by, you have the Seven of Cups. Wow, kinonfirm niya ang sarili niya. Sabi dito, what you need to know ay marami ka pang ibang options o ibang pintuan na pwedeng tignan. Kung halimbawang stuck ka dito at wala ka na magalawan dito, huwag ka muna hihinto. Huwag ka mawawalan ng pag-asa na parang ay, ano ba yan? Wala na to. Hindi ko na alam gagawin ko. Sarado na. Hindi na ako makahanap ng diskarte. Meron ka daw mahanap ng diskarte. Dalawang beses sinabi, you're lucky. 7-7 is here telling you na may pintuan. Meron ka pang diskarteng makukuha. Kailangan lang talaga bukas ang isip mo at huwag mawawala ng pag-asa. Okay? Kargong-kargo ka ni God. Makukuha mo yan, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the World card here. The World card's all about you closing a cycle sa nakaraan. Nakita ko dito na parang meron ka na doon dapat tapusin o bitawan na isang bagay na na-realize mo ngayon panggulo lang o dumadagdag lang sa stress mo. Halimbawa, meron kayong maganda. Meron kayong garahe, pero pinapaayos pero laging nasisira, laging kailangan buting tingin. Sabi mo, teka, tigilan na nga natin yan, saka ipaayos, kailangan nating paglaanan ng ibang bagay itong ginagawa natin. Parang ganon. So, there are things in your life na akala mo kailangan asikasuhin ng palagi, pero papasakit lang siya ng ulo, kailangan ng bitawan. Parang ganon. Para masara na yan, magkaroon ka na ng peace of mind, magkaroon ka na ng bagong simula, para pagpasok mo, eto ka, may bago kang yayakapin. Na talaga sayo mo, ay, excited ako dito try ko kaya to, ganyan. So, some of you, baka meron po sa inyo na especially mid-month, sa gitna ng September, magkakaroon po kayo ng boost in ambition. No? Parang lalakas yung ambition mo na, teka, kunin ko kaya yun, o gawin ko kaya yan. It will lead you to a job application or taking more responsibility at work. Sabi mo, isasara ko na yung past life ko, isasara ko na yung past endeavor, pagod na ako dyan. Meron ka ng choice ngayon na nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. That choice will propel you to a new success and a new life. Okay? Kaya ngayon, i-relax mo, ipahinga mo ang puso mo, maging matalino ka sa expenses mo, huwag ka mag-alala pagdating ng kaligtaan ng buwan, lalakas ang loob mo na mag-try ng isang bagong bagay na nagdulot ng kalinawan sa'yo na sabi mo, okay, ito nangyari sa buhay ko, why not gawin ko to, why not gawin ko yon, baka mas makabuti. So lalakas ang loob mo at the middle of the month. Kaya kailangan talaga sa'yo, be assertive, maging palaban ka,
at maging i-advocate mo yung sarili mo. Kumbaga minsan, ikaw din mag-offer ng help mo, ikaw din mag-offer ng sarili mo. Sabi mo, ma'am, may application po ba dyan? May bukas po ba dyan? Magaling po ako sa computer, magaling po ako sa IT. Ma'am, baka ganito, ganyan. So, always present yourself. Kasi baka mamaya magbukas ang pintuan para sa'yo na before hindi mo napapansin pero ngayon meron na. Okay? The world cards being clarified by the Empress card. Empress card's all about creation. So, wag ka daw mag-alala, mabubuo na yung kine-create mo, kaya relax ka lang. Si Empress card's all about, kampante siya eh. Hindi siya yung parang dudang-duda o kaya puro pangamba, puro takot. Basta ginagawa mo lang everyday yung project or yung task mo or yung responsibilidad mo, huwag ka mangamba. Okay? Kung siguro ngayon, marami kang problema sa pera kasi sabi mo, bakit kailan ba papasok, kailan ba magiging maayos, ito yung sinasabi ng spirits mo na kapag relax ka, kapag hindi puro nega ang iniisip mo, papasok sa'yo yung positibo. Most especially pagdating sa money because money is energy. So make sure na magaan ang iyong pakiramdam pagdating sa pera. Hindi ka nangangamba, hindi ka nag-worry, lagi mo sabihin sa sarili mo, ay God will provide, ay God will give me what I need, ay God will provide the money. Kayang-kaya ko to, magagawa ko to, okay? Always make sure na yung kine-create mo, relax ka lang. Hindi ka ganun ka, alam mo yun, hindi ka ganun ka kabagsak lagi na parang puro nega na lang, okay? Make sure na ginagawa mo siya in the perfect sense of positivity, okay? In the near future, you have the Ace of Wands. Ace of Wands, sinasabi niya, ito yung pagkakataon na always try to think of fresh idea and new ideas para magkaroon ka ng magandang outcome. Because this is a transformation card. I'm seeing a butterfly. I don't know kung nakakita ka ng butterfly recently or napag-usapan nyo ang butterflies, parang mga ganyan. This is a confirmation para sa iyo na may naghihintay sa yung bagong bagay in the near future. Hindi ka laging ganito, hindi ka laging nandiyan sa pagkabagsak mo. May magabago pa at meron pa magaganap. Kaya ngayon kailangan talaga ng matalino mong diskarte. It's all about your confidence ha. Kailangan maging confident ka daw sa mga plano mo at sa pag-asang pinepray mo. Kasi marami sa atin pray pero hindi siya naniniwala na makukuha niya yun. Halimbawa, may nag-pray na, God, sana po makapasa po ako sa gantong kumpanya, sana po matanggap po ako sa ibang bansa, pero sa puso mo naramdaman mo parang imposible. So make sure na you believe what you've been praying for and also malakas ang kumpiyansa sa sarili na magagawa mo. Okay? Ace of Wands being clarified by, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, talagang something new. Either a new offer or a new job coming to you in the near future na pagkakakitaan mo at yayakapin mo na mahabang panahon kasi ito yung magdudulot sa'yo na bagong simula. Nakita ko itong pagpasok ng bagong blessing na ito na ilalaan mo lahat ng effort mo sa'yo mo. Ito na yun. I will take that chance. I will take this opportunity. It will lead you to a long-term gain. A long-term security for financial. Okay? Nakita ko rin na parang dito ka na magkakaroon ng lakas ng loob na mag-expand o lumago. Parang may paglago ang buhay eh. Either makabili ng bahay o makalipat ng bahay o makaipon. Parang ganyan. So, kaya kung ano man daw ang darating sa'yo in the near future, pwedeng later this month or next month, sabi ng spirits mo, yakapin mo mabuti, aralin mo, wag mo sayangin. Igawin mo lahat ng mga kaya mo para ma-extract mo yung katas niyan at mapakinabangan mo for a long-term gain. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have simplify your life, travel lightly. Ngayon daw, kailangan pagaanin mo ang buhay mo. Nasa gitna tayo, Virgo, ng dalawang eclipse. Ngayong early September, we have lunar eclipse in Pisces, and on the late September, we have solar eclipse in Virgo naman. So, dalawang talagang drastic na magulong dalawang eclipse. Kaya ngayon, pagaanin ang buhay, ha? Huwag masyadong mag-dwell sa negativity. Kung pwedeng iwasan ng drama, iwasan mo para hindi makagulo, especially sa trabaho, sa negosyo, sa kaperahan. Kung pwede mo nang huwag i-big deal para makip mo yung lightness of energy sa buhay mo. And sabi rito, huwag mo daw gawing komplikado. Meron ka daw mga ginagawa ngayon na parang ikaw mismo pinapahirapan mo ang sarili mo na huwag mo nang bonggahan. Huwag mo nang gawing extravagant yung ginagawa mo. The simpler, the better. Okay? Another message, you have breaking trail. A breakthrough is at hand. Yes. Meron ka daw breakthrough. Meron ka daw makukuha na talagang malalagpasan mo isang problema, then boom, makukuha mo yung magandang katas o magandang bunga dyan. A breakthrough is happening. Congratulations. In your challenge, you have the Seven of Swords. Seven of Swords is like, sakit natin tong mga Virgo. Sometimes, tayo ang kumikilos mag-isa. Ayaw natin ng help ng other people, ayaw natin ng tulong ng iba, kaya sabi natin, ay nako, lalong gumugulo pag kasama ka, lalong gumugulo kapag maraming taong naimik, kaya ko ito mag-isa. Ganyan. So, parang lagi daw tayong solo lang. Lagi daw tayong
nag-try to create things on our own to the point na nababurn out tayo, nahihirapan tayo, pero ayaw nating humingi o kaya mag-ask ng help for others. Maybe because nahihiya tayong makasayang ng oras ng iba o maging pabigat sa iba. And also because Virgo, we're very people pleasers eh. Normal sa atin yung parang people please. Kaya kung kaya natin mag-isa, kaya natin. No? But ngayon, sabi ko nga sa inyo, Venus moves into Leo and then Mars moves into Libra. Ngayon ang buwan talaga na kailangan mong mag-i-improve daw ang pera, pero ang kailangan lang talaga ay collaboration at saka partnership. So hindi mo kailangan mag-isa dito. No, kung kailangan mo humingi ng tulong pagdating sa pamilya mo, sa mga expenses, hingi ka ng tulong. No, maging bukas ka dyan sa partner mo, pag-usapan ninyo, especially here nasa gitna, nasa core, it's all about partnership and love and collaboration. Kailangan mo hingi ng tulong na yan sa partner mo para matulungan ka, okay? O kaya sa kumpanya, sa trabaho, kung merong mga bagay na mahirap, huwag ka mahihiya mag-ask for help. Okay? Tulong-tulong dapat kayo dyan. At nakita ko rito na don't sneak out. No? Nakita ko kasi na parang may mataas na ego o may mataas na pride na hindi, kaya ko to, akin to, mag-isa lang ako dito. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. So, baka makasira sa iyo yung ego o pride this time. Make sure na open yourself and help will coming para gumaan, para maging light at maging simple ang buhay, para maging mabilis ang paggaan ng lahat. Kailangan talaga ng tulong, okay? The Seven of Swords is being clarified by you have the Four of Pentacles. Yes, masyado mong ginaguard ang sarili mo. Masyado mong pinoprotektahan yung mga bagay to the point na lagi mo iniisip na ay baka masira, ay baka masayang, ay baka malusaw, ay baka ma-destroy kung hahayaan kong pakialaman nila. Parang ganyan. So, you're overprotective, Virgo, of the things na importante para sa'yo. I understand, Virgo, din ako. Minsan ayaw ko din pinapakailaman yung ginagawa ko kasi feeling ko kapag may nakialam, ay baka masira o baka mabago o baka mawala sa linya. Pero nakita ko rito para bumilis ang mga bagay-bagay. Problema mo talaga itong paggawa na mag-isa. Kaya ngayon kailangan mo ng tulong ng ibang tao para yung pinapangalagaan mo lumaki at lumago. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Sometimes kasi kaya nawawalan ka ng pag-asa kasi solo mo lang ginagawa eh. Kaya yung mga negativity lumilimit lang sa isip mo. Pero kung maraming tumutulong sa'yo, isa kayong community dyan, talagang kapit-bisig, lumalakas ka. Nawawala yung negatibo. Hindi mo naiisip yung negative thinking at makakalarga ka. Okay? In the area of your fortune, bigyan ka ng tatlong cards. Unang-una, you have a hidden power within you is awakening. Embrace it. Pero kado kakayanan this time na kailangan palaganapin, palaguin. Ma-discover mo daw yan this month. Kasi halimbawa, meron kang pinapa-asikaso si boss, tapos hindi mo kaya, and then, talagang nilaksan mo ang loob mo, ma-realize mo, ay, kaya ko pala. Ay, meron pala akong ganitong talent, hindi ko alam. So parang, this is a month of discovery. At yun ang mga gamit mo bilang alas mo, okay? Another message, you have ancient wisdom will find you. Listen for the whispers of the past. Meron ka daw mga ginawa in the past. Yes, ito talaga yon. A past endeavor or a past experience will help you para patulay do sa victory mo. So kung meron kang kinakaharap ngayon, sayo mo gusto ko manalo, gusto ko matapos to, gusto to ma-mission accomplished, meron daw something from the past na makakatulong sa'yo. Halimbawa, a past experiences, maalala mo, ay, ginawa ko na yan before, teka, i-apply ko nga. O kaya a past person will give you the boost, o kaya a past encounter will give you a helping hand this time, okay? Another message, you have the magic within you is growing stronger. Use it wisely. Yes, tumatapang ka na ngayon. Especially here in the area of fortune, you have the Ace of Swords. Kumakawala ka na sa shell mo. Napakaganda. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, at the middle of the month, magkakaroon ka ng pambihirang boost. Pambihirang tapang na ilaban yung mga pangarap mo. Either mag-a-apply ka na dyan, susubok ka na doon, magkapasa ka na ng requirements, o kaya bubuin mo na yung dokumento, o kaya balak mo na talagang mag-undergo sa training o mag-undergo sa seminars, parang ganyan. So, meron kang ginagawang hakbang this month, kaya asahan mo yan, napakaganda for you, nakakawala ka na. Handa ka na sumubok ng mga bagong bagay para umunlad ang buhay mo, no? And nakita ko rito na kahit na nag-overthink ka o nag-overworry ka o minsan ino-overanalyze mo yung mga bagay-bagay, nakita ko rito na you're gonna come up on a fine decision para moving forward meron kang gagawin. Kasi ayaw mo naman na stuck ka eh. Tayo mga Virgo, ayaw naman natin na wala tayong ginagawa, di ba? Always kailangan tayong may ginagawa, may inaasikaso. At ito na yung point na yun na kumawala ka sa nakasanayan mong mundo at harapin yung buhay mo na may tapang. Nakita ko rin dito na kung may problema kang pinansyal, may problema ka sa trabaho, ngayong buwan na to makakahanap ka ng solusyon. Okay? May darating sa yung solusyon. Kaya don't worry na magpapalaya sa'yo sa kinadugmukan mo na yan. Okay? Either nakinig ko talagang prayer answered eh.
May nakita kong dasal mo na matutupad. Congrats po. Thus, Eight of Swords being clarified by the Three of Pentacles. Yes, the right people will come for you para ialis ka sa gulong yan, para ialis ka sa problemang yan. Kaya huwag ka mag-alala, darating ang tulong, darating ang mga karapat dapat na tao na magpapalakas ng loob mo, maghihikayat sa'yo na parang, yes, Virgo, laban mo yan, go push, kayang-kaya mo yan. Ikaw naman tatapang ka na, o nga no, kaya ko to, gawin ko na yan. So, your support group, your family, your loved ones, your lover, pwede rin, o kaya yung mga anak mo, tutulong sa'yo at magbibigay sa'yo ng lakas ng moral para ilaban to. Okay? Napakaganda for you. Help is coming. The right people will be coming for you at matatapos yung problema na yan. Okay? In the area of your advice, you have surrender to the divine, full moon. Yes, itaas mo lang sa Kanya. I-surrender mo kay God lahat ng bigat, lahat ng problema, lahat ng mga in-overthink mo, ina-analyze mo. Itaas mo lang sa Kanya. Basta gawin mo lang yung ginagawa mo sa lupa. Pero yung the rest, palakasin mo yung spiritual power mo, nakakayanin mo lahat, okay? Another message you have, you are good enough. Okay? Huwag mo isipin na hindi mo kaya, huwag mo isipin na mahina ka, huwag mo isipin na patalo ka o hindi ka deserving. No. Kapag yan lagi ang mindset mo, paano mo makukuha yung swerte? Paano mo makukuha yung pera? Paano mo makukuha yung aumento sa sahod o pagtaas ng career mo? Kung lagi mo iniisip na hindi ka good enough. Always believe that you are good enough, especially here. Full moon in Virgo ito. So, ibig sabihin, tayong-tayo ito. Huwag mong pagudahan ang sarili mo. Ilaban mo yan, yung plano mo, yung pangarap mo. Just go with it and have the courage in your heart na makukuha mo siya. Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have hammock, taking a vacation physically or mentally. Baka kailangan mo doon muna ng pahinga. Sabi ko nga sa inyo sa opening natin, nanggaling tayo sa tower moment. Sa sobrang hirap, struggle o bigat, ito na yung panahon na aangat na tayo, babawiin na tayo, unti-unti na tayo nakaka-heal o humihilom from the pain of the past. At kung kailangan mo magbakasyon ngayon para makapag-relax, makapaghanda, makapag-recharge para pagbalik mo ngayong September, talaga namang full-blown at malakas ang energy mo, go push, take a vacation. Another message, you have hand in need of help, assistance, and guidance this time. Yes, sabi ko nga sa inyo, may tutulong sa iyo. Dalawang kamay ang nag-present sa ating cards this time, telling you, yes, may darating na tulong. Either may magpapautang sa iyo o mayroong magbabayad sa iyo ng utang, or kamag-anak mo tutulong sa iyo, may bigay sa iyo ng assistance or sa work, o kaya yung loan na talagang help na makatulong sa iyo, nandyan na yan, congratulations. Or a maintenance, or nakita ko retirement money na matagal na nabinbin, ngayon makukuha na. The helping hand is reaching out to you, giving you what you need. Okay? Another message, you have crown, honor, and respect will come to you. Yes, kikilalanin ka daw ngayon. Sabi ko nga sa inyo, parang may pag-aumento sa sahod, merong promotion, o pag-angat sa buhay. Congratulations, nandito na po yan. So ngayon, kaya kailangan mo maging be assertive, palaban, ilaban mo yung plano mo, ilaban mo yung gusto mo, magpakitang gilas ka, maging epal ka ngayon, ipakita mo kung ano yung kaya mo i-contribute. At sinasabi ko sa iyo, mapapansin ka this time at ikaw yung mamamayani. Okay? Another message you have, psychic ability, trust your intuition. Pagkatiwalaan mo daw intuition mo sa bawat ginagawa mo, dapat bukal sa puso. Sabi ko nga sa inyo, kailangan puso ang pakikinggan. Kasi pag pinakinggan mo ang puso mo, alam mo ang gagawin. Okay? Another message, you have camel, persevere and you will overcome problems. Yes, magsipag ka lang. Magsipag ka lang, it will be yours. Another message, you have fire, strong emotion, passionate, love or hate. Yes, ito yun, lover's card. It's all about your love, it's all about your passion, it's all about your choices. Kaya ngayon, kailangan mo panindigan yung mga choice mo. Kasi hindi mo naman pipiliin yan kung hindi mo mahal yan eh. Hindi mo naman pipiliin yan kung hindi talaga yan ang gusto mo mangyari. So ngayon, listen to your heart, listen to your passion, do it with love, okay? Ang outcome mo for the week of Virgo, for the month, ito yung Virgo bago tayo tumulay sa October, ano naghihintay sa yung possible outcome? Pwede magbago to ha, depende sa mga decision mo at depende sa mga action mo. Para sa yung pera and career this month, you have the Ten of Pentacles. Wow, 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 wow. Sabi ko nga sa inyo, long-term to. Kaya ngayon, kailangan mo daw mag-focus sa mga long-term financial security than impulse buying or small luxuries. Huwag mo daw bigyang buhay yung mga bagay na temporary lamang. Halimbawa, bibili ka na naman ng bagong sapatos, bibili ka na naman ng bagong ganto, bagong ganyan. Isipin mo, for a long term ba, kung itatabi ko na lang itong perang to, baka malaan ko pa sa pagkapatayo ng negosyo, or maipon ko for my retirement, o kaya ipon ko pambayad sa utang, ipunin ko na lang para pang-ayos ng bahay o pambili ng bahay, no? Lagi mo daw isipin yung pangmatagalan. At kung ito man ay tumatagal, sobrang tagal, lagi mo isipin na huwag ka mawawala ng pag-asa. The longer you wait, the bigger the blessing.
Okay? Kaya ngayon kailangan mo talaga mag-adjust muna sa iyong kaperahan kasi nakita ko long term ang epekto nito eh, pangmatagalan eh. Hindi mo daw to pagsisisihan eh. Yun ang nakita ko for you eh. So ngayon hindi lang ikaw makikinabang dito kundi mga anak mo, bahay mo, pamilya mo, no, yung mga pamangkin mo, kapatid mo, mga magulang mo din, especially matatanda na sila at kailangan na nila ng gabay, kailangan na nila ng assistance. So kaya kailangan talaga ngayon maging maingat ka sa iyong pera para humaba siya, para mapalago mo siya ng pamatagalan. Okay? Na 10 of Pentacles, nakita ko rin, sa Baview, may lalagong negosyo. Sa Baview, successful ang ginawa mo at magdudulot yan sa iyo ng pangmatagalang kita. Okay? 10 of Pentacles is the Moon card. Yes, siguro ngayon marami ka mga hindi naiintindihan, marami mga hidden na bagay sa iyo. Paano ba yan? Paano ba to hindi ko naiintindihan? O kaya you're so unsure of the future. You're so unsure kung saan pupunta, saan manggagaling. Paano na ako kinabukasan? Ito ang pera ko ngayon. Paano na ako next month? Paano yung ipon ko? Maabot ko ba yung tinatarget ko na ipon? Maabot ko ba yung pera para sa bahay? No, marami ka mga questions at parang nalulubog ka na doon sa takot. Nalulubog ka na doon sa insecurity and also the unsure things. And nakita ko talaga ito na surrender to God. Surrender to God. Just do what you can. Narinig ko rin dito na kung may mga bagay kang hindi naiintindihan, madali naman daw aralin yan. Okay? Halimbawa, kung meron kang hindi naiintindihan about money, about your expenses, edi aralin mo. Halimbawa, naisip mo, hala, bakit yung pera namin ngayon? Bakit parang ang bilis-bilis maubos? Bakit parang dumudulas lang? So, hanapin mo yung rason. Hanapin mo yung secret. Alam mo, kaya pala ang bilis-bilis lumalabas kasi bumibili kami halimbawa ng kape everyday sa coffee shop. Kung susumahin, nakaka 10K pala kami ng kape sa buong buwan. Sa mo, hala, ngayon nalaman mo yung katotohanan, alam mo na yung gagawin mo para tumagal ang pera, para tumagal ang iyong mga expenses at hindi ka laging palabas ng palabas. Okay? Ngayon, truth will come out ngayong buwan na to sa'yo mo. Okay, now I understand. Lalabas ang katotohanan na natutulong sa'yo para pang long term magawa mo yung dapat mong gawin when it comes to your pera and when it comes to your money and when it comes to your career. Okay? So, mga kapwa ko Virgo, this is your pera and career reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Virgo, I love you. Tandaan, ito po ay gabay lamang, payo lamang ito. Ikaw pa rin ang masusunod pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong career. Kung ano yung tawag ng damdamin, kung ano yung naisip mong tamang paraan, sundin mo yung sarili mo. Okay? This is all about you having your freedom this time. So Virgo, thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.